Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, sa madalom namon nga pagpangusisa ni partner Castor, didto namon na baluan nga sang mapatay ang amay nila ni Gemma nga bana ni Lydia. Sa iya kamot na natugyan ang tanang niya pagdumala sang ilang negosyo. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagapungko ako diri sa auto nga nagatubang sa mansyon ni Lydia Carlos. Paminsaron ko sa maayo ang akong madason nga tikang. Makapilan ako mapalpak sa kung handom nga patyon si Gemma. Bangkod sa dua ka pulis nga ina, nga wala nagahalin sa itupad. Apang kinanglan, nga makahimo ako sa makas nga tikang, agud matuman ko ang ginsugo sang akong kliyente. Tungkol ko hindi, patay ako. Madali na lang magsirom. Kag hindi na ako makita kung masunod ako sa mansyon. May ginatag sa akong ngalyapi. Agad niya makasunod ako sa mansyon ngayon na. Kag ang alarm system hindi na magana kung hindi mag-abot sa alas 9 ng gabi. Kinahanglan matapos ko ng akong misyon. It's now or never. Nakahipalo ka kung nga ang ari kami diri ma. Sorry. Apang wala ko makaibalo, Gemma. Gentlemen, anong madulot ko sa inyo? Wine o kon mas mabaskog? Bullshit mo! Ang ba mo, Gemma. Wala ako maglaong nga mahambal mo ina. Ginpadako ko kamo sa husto nga pagpamatasan. Kag wala sang vulgar nga tinaga nga mabatian sa balay nga ini. Ginhambal ko sa imo nga wala ako sang ideya kung ano ang nagakatabo nga ini. Naabtan namon si Maximo sa i-apartment nga patay na. Oh, amo gali. Makaluluoy man. Ginpatay mo siya, ma. Mapungko anay ako. Nagpalambid pa siya. Nga daw wala lang sa iya. Hindi ako paghambali sang tinaga. Nga ang wala sang buot lang ang makahambal, Gemma. Ang revolver, ma. Imo ato. Duha ka tawo lang nagapanag-iya sang among revolver. Ginsiling mo ina sa akon sang una. Ang armas nga nagpatay kay Maximo, narehistro sa ngalan mo, ma'am. Oh, amo gali. Ang buot mo silingon. Ginpatay niyang kaugalingon niya sa kalarangan sang akon pistula? Wala ako nagsiling, parte sa suicide, ma'am. Oh, my apologies. Nag-assume lang ako eh. Ginpahulam ko sa iyang akon revolver sadto. Sang nagaupod pa sila sang akon anak nga si Miriam. Kung tani, inkuha ko na to sa iya.
Apang nalimtan ko na lang bangon nga, masako man ako eh. Isa pa, wala ako sang tiyempo nga magtiro sa bisan sino nga tao. Amo lang bala inang istoryang imo mahatag, ma? Oo. Amo lang ina, Gemma. Kadagapati ako nga supisyente na ina. Wala sila makahibalo. Ngaari ako diri sa may hagdanan. Kag nagapamati sa ila. Kag daw akig sila. Nalipay ako kay nag-abot si Tita Gemma. Apang nakita ako nga nagabaisay sila ni Lola. Kag may pulis pa nga ara dira. Hindi ako magpalapit sa ila. Mamati na lang ako. Nakaibalo ka parte sa institute, ma? Oh, ano pa na ginapang hambal mo ngayon? Nakahibalo ka kung anong ginahambal ko. Sugiri ako. Nagpangusisa si Miriam sa Institute for Mental Health. Nagsugod ang istorya parte sa eugenics experiment nga ginabuhat sang madugay na. Apang nakadiscover siya sang iban pangabutang. Butang nga ang puno kag punta, ikaw lang ang nakahibalo. Hindi ba to, Dina? Butig, ida. Hindi inabutig, ma. Consolidated Pharmaceuticals. Amo inang kompanya nga ginapanag-iyahan mo. Suno kay Miriam, nagahimo ina sang eksperimento nga nagsugod pa sang 1960. Kag subong, patay na siya. Patay naman si Willie. Kag subong, patay naman si Maximo, ma. Ang kamatayon nila, wala sang labot sa institute. Wala. Si Maximo, among in charge sang Consolidated. Nakahibalo ka sang akong ginasiling, ma. Ginpatay mong imo kaugalingon nga anak. Agod nga masalbar mo ang imo kumpanya. Ginpanginwala sa amon ni Lydia ang iya kahilabtanan sa kamatayon ni Maximo. Sa piyak nga bahin, si Gemma ginkumprontar niya ang iya iloy. Bahin sa koneksyon sang Consolidated Pharmaceuticals sa Institute of Mental Health. Sa pagpadayon ko pagid, Wala ka makahibalo sa ginapang hambal mo, Gemma. Hindi ka maghambal sila sa akon, ha? Palangga ko si Miriam. Kag hindi ako makahimo sang bisan ano nga makahalit sa iya. Hindi ako magpati sa imo, ma. Wala ako sang labot kung ano pang patihan mo. Gin-give up ko na ikaw. Dungan sang tiyon nga gin-give up mo ako. Si Amanda na lang ang nabilin sa akong pamilya. Ginpatay mong imo kaugalingon nga anak, ma. Oh, nga wala ka na magsabat, ma. Magbalik ka na lang sa imo pagpungko. Pagusto ka lang sa bisan ano ang patihan mo. Kadagapati ako nga mga pulis nga ini, nagapati man sa ginasiling mo batok sa akon. Ayan. Kung may mahimo siya sa tion nga ini,
Ginakwestiyon man niya ako. Ay, to hindi na ako makahambal pa. Initanan, isa katam ko. Kag makabugtaw na ako. Matuod ina, Lola. Hindi pala. Ginpatay mong ako ni Loy. Amanda? Ginpatay mo si Mami. Ginpatay mo siya, Lola. Hindi ba to, Dina? Hindi ka magpati sina! Hindi ka magpati sina! Hindi! God! Ano ba nang ginhimo ko? Nagakurog ang tuhod ko. Ma? Natumba siya sa salog. Dali, buligan ko ikaw nga makatindog. Ma, sugiri ako. Sugiri ako sa natabo. Ang dumdum ko, ginpatay niya. Sinong ginpatay niya? Si Maximo. Ang dumdum ko, ginpatay niya si Miriam. Gintawag niya ako sang gabi nga to, nga ginpatay si Miriam. Ginsugiran niya ako, nga napatay na si Miriam. Kagkuhaon niya si Amanda. Kaginpaandaman niya ako, nga sakiton si Amanda. Ma, hindi ako makahangop. Nga buhaton niya, ina. Gin-blackmail niya ako. Nagakinahanglan siya sang kwarta. Kwarta? Oo. Amoy na akong nga si Miriam ang nakakuha sang custody kay Amanda. Ginbayaran ko siya sang 2 milyon. Ako ni surrender niyang iya matarong bilang guardian ni Amanda. Nabuhat mo, ina, ma? Amo lang inang paagi. Nakaibala ako kung ano siya kalain. Nagaantos ang imo iloy sa ginbuhat niya, Amanda. Kag hindi ako maluyhag na magpalapit siya sa imo. Ganigin bayaran ko siya. Luyag ko nga hindi siya makabuhat sa bisan ano sa imo. Nakahangop ka, hindi bala? Oo, Lola. Kaginbuhat ko ato. Bagod ang laom ko. Naging patay siya ni Maximo. Ganisa nakahibalo ako sa natabo sa imo sa highway. Nagsulod sa pensar ko. Nga nagahandom siya sa pagpatay sa imo. Kanigin buhat ko ato. Kag wala ako magkahibalo. Nga nagapangusisa ka mo ni Miriam parte sa institute. Sa una, wala kang nagapati nga si Maximo nagpatay kay Miriam. Hindi bala? Oo. Subong nagapati ka na. Nga may labot diri ang institute. Oo. Apang nga wala siya nagpalapit sa akon. Kung tani, naprotektahan ko siya. Protektahan kay Sinuma? Kay Abi Afable? Siyang ara sa likod sini. Kung matuod nga ginapalangga mo si Miriam, buligi siya nga matuban ang iyang kausa. Gingamit ni Afable ang institute. Agad nga mapadayon ang malain nga buluhaton sa iyang amay. Gemma, bantay! Ba? Nakita kong lalaki sa highway. Nataya ang iya pusil sa akon. Kaginatayaan man niya si Amanda sa likod. Apang hindi ako makahulag. Dungan nga naghunas ang ila arma si Jack at si Castor. Natumba ako sa salog. Gintiklad ako ni Mama. Kag si Mama, nagatindog maghihapon. Mabangon ako. Ayan, nagapaligo na ako sa akong kaugalingan niya dugo. Ay ka, kapkapon kong lawas ko. Wala ako sa naikapan. Ano natabo? Si Mama, nagatindog siya gihapon sa iya ginatindugan. Kag may nakita ako nga nagatulo sa iya. Kag amat-amat ini nga nagadamo. Dugo? Dugo, ina! Naigo siya? Ma! Gemma. Ma! Diyos ko! Natumpa siya!
ko sa dagat na apoy. Di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!